Marshall Peak, Kabanata 4,940. Ito ay isang patibong. Nag-aalala si Meng Qi na baka masira muli siya ng Black Ink Strength. Kung mangyayari yun, tiyak na mabubunyag ang sikreto ng Void Corridor at ang 3,000 mundo ay sasalakayin ng hukbo ng Black Ink Clan. Hindi siya nang ahas na kumuha ng anumang mga pagkakataon hanggat kahit na ang pinakamaliit na posibilidad ay umiral. Kaya pinili niyang isakripisyo ang kanyang buhay sa halip. Bagamat naiintindihan ni Yang Kai ang dahilan sa likod ng mga pagkilos na iyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng panghihinayang sa tuwing makakatagpo siya ng mga katulad na sitwasyon at naaalala si Meng Qi. Maliban kay Yang Kai, walang ibang tao sa mundong ito ang nakakaalam na ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master mula sa Exquisite Paradise ay nag-alay ng kanyang buhay upang maprotektahan ang isang lihim na may kaugnayan sa kaligtasan ng 3,000 mundo. Sa katunayan, hindi mabilang na human masters ang nagsapanganib ng kanilang buhay sa Black Ink Battlefield mula noong sinaunang panahon. Sino sa kanila ang hindi nagbigay ng dugo at buhay para pigilan ang pagsalakay ng Black Ink Clan? Magkagayunman, maliban sa mga elder at elite na disipulo mula sa Cave Heavens and Paradises, karamihan sa mga tao sa 3,000 Worlds ay hindi man lang alam ang pagkakaroon ng Black Ink Clan. Ang Cave Heavens and Paradises ay nakapag-ambag ng malaki ng 3,000 Worlds. Mayroon kaming paggalaw. Isang mahinang boses ang tumunog sa loob ng Black Ink Cloud. Ang iba na nagpapahinga sa malapit ay mabilis na nagmulat ng kanilang mga mata at itinoon ang kanilang mga sentido sa labas. Oo naman, natuklasan nila ang paggalaw. Isang malaking bilang ng Black Ink Clansmen ang biglang pumasok sa saklaw ng kanilang perception. Hindi lang kasing dami ng 500 katao sa paparating na grupo, ilang Black Ink Feudal Lords ang nangunguna dito. Nagpalitan ng tingin ang high-grade Heaven Opening Realm Master sa isa't isa at napansin ang pananabik sa mga mata ng isa. Sa panahong ito, ang lahat ay nagsagawa ng maraming mga aksyon ng pagharang sa kaaway, kaya't masasabing matagal na silang nakasanayan sa mga ganitong gawain. Sa katunayan, ang malaking grupong ito ng Black Ink Clansmen ay mukhang walang iba kundi isang napakasarap na piraso ng karne sa kanilang mga mata. Sa kanilang kasalukuyang line-up, ganap nilang kayang sirain ang kaaway na ito. Higit sa lahat, mayroong maraming Black Ink Disciples sa grupong ito ng mga kaaway. Kung matagumpay nilang mailigtas ang mga Black Ink Disciples na ito, lalo pa nilang madaragdagan ang kanilang lakas. Sa simula, kung nakatagpo sila ng ganitong grupo ng mga kaaway, maaari lamang nilang piliin na gumawa ng pansamantalang pag-urong. Walang tumulong dito dahil masyadong malaki ang pagkakaiba sa mga numero. Sa kabaligtaran, kahit na sa kasalukuyan ay tila 5 tao lamang ang nasa ibabaw, ang katotohanan ay ang bawat isa ay naglalaman ng maraming katulong sa kani-kanilang miniature universe. Natural lang sa kanila na tingnan ang mga kaaway na ito ng may sarap. May mali. Biglang sumimangot si Yang Kai. Anong mali? Ang nagtanong ay isang lalaking mukhang may edad na. Isa siya sa 7th grade Heaven Opening Realm Masters na nagpakilala bilang Chi Taichu ng Yuan Origin Paradise. Mali ang direksyon nila. Umiling si Yang Kai. Nang marinig ang mga salitang iyon, sumang-ayon ang isa pang 7th grade Heaven Opening Realm Master na tinatawag na Ning Chi-ji ng Red Sun Paradise. Tama, bakit nagmumula sa direksyon na iyon ang hukbo ng Black Ink? Sa panahong ito, ang lahat ng Black Ink Clansmen na kanilang na-intercept ay patungo sa front lines ng battlefield mula sa teritoryo ng Black Ink Clan. Gayunpaman, ang grupong ito ng mga kaaway ay nagmula sa kabilang direksyon. Sa hitsura nito, tila sila ay umatras mula sa harapang linya ng larangan ng digmaan. Natapos na ba nila ang pakikipaglaban sa front lines? Nagtaas ng kilay si Shen Ao. Kung iyon ang kaso, kung gayon ito ay magandang balita. Kailangan lang nilang hintayin na umatras ang hukbo ng Black Ink Clan, pagkatapos ay maaari na silang bumalik. Hindi na kailangang ipagpatuloy ang pagtatago at paglilihim. Masyadong mabilis. Dahan-daang umiling si Fang Ying. Kailan ang pag-atake ng Black Ink Clan ay hindi tumagal ng kahit 1 o 2 dekada. May mga pagkakataon na umaatake pa sila ng daan-daang taon nang walang tigil. Paano sila makaka-address ng ganoon kabilis? Kung gayon bakit bumalik ang grupong ito? Baka may escort sila. Nagbulungan sila sa isa't isa, bawat isa ay nagpapahayag ng kanilang sariling mga opinyon. Gayunpaman, wala sa kanila ang makapagbigay ng makatwirang sagot. Papalapit ng papalapit ang kalaban, kaya kung hindi sila gagawa ngayon, mawawalan sila ng pagkakataon na gawin ito. Nang makita ito, nagtanong si Ning Chi-ji. Aatake ba tayo o hindi? Lahat sila ay napalingon kay Fang Ying. Kahit na babae siya, siya rin ang pinakamalakas sa kanila.
Bukod dito, lahat sila ay magkasamang nailigtas nila ni Yang Kai, kaya natural lang sa kanya na manguna. Lumingon si Feng Ying kay Yang Kai na may nagtatanong na tingin. Saglit na nag-isip si Yang Kai. Siguro okay lang ang pag-atake, ngunit dapat tayong maging mas maingat. Kung sa tingin mo ay may mali, umatras ka agad. Tumanggo siya bilang pagsang-ayon. Kung ganoon, lumipat tayo. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, nanguna siya at nagmamadaling lumabas sa Black Ink Cloud. Mabilis na sumunod si Yang Kai at ang iba pa. Gaya ng dati, nang lumabas ang 5 figure mula sa Black Ink Cloud, napansin agad sila ng Black Ink Clan at lumingon sa direksyon nila. Ang nangungunang Black Ink Feudal Lords ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa, na nagpapakita ng mga kahina-hinala at naguguluhan na mga ekspresyon. Agad namang nagtaas ng kamay ang isa sa kanila upang pigilan ang pasulong na galaw ng grupong kanilang pinamumunuan. Pagkatapos, tahimik nilang hinintay ang paglapit ng 5 figure. Bagamat tila hindi sila nakabantay sa 5 paparating na figure, hindi ito dahil sa kawalan ng pagbabantay. Ang pangunahing dahilan ay walang ordinaryong human cultivator ang magtatago ng kanilang sarili sa loob ng Black Ink Cloud. Ang mga naglakas loob na magtago sa loob ng Black Ink Cloud nang walang takot na masira ng Black Ink Strength ay talagang mga Black Ink Disciples na. Bukod dito, mayroon silang daan-daang tao sa kanilang panig habang ang partido ni Yang Kai ay mayroon lamang 5. Masyadong malaki ang agwat sa kanilang mga bilang. Iyon ang parehong mga dahilan kung bakit maaaring paulit-ulit na nilapitan ni Yang Kai at ng iba pa ang kanilang mga kaaway sa napakatapang na paraan at magtagumpay sa kanilang palihim na pag-atake. Papalapit ng papalapit ang distansya ng magkabilang panig kaya kitang-kita nila ang mga ekspresyon ng mukha ng isa't isa. Si Feng Ying, na nangunguna, ay biglang nagunat ng kanyang kamay at humawak sa isang bagay. Isang mahabang espada ang lumitaw sa kanyang pagkakahawak, at agad niyang pinadausdos ang kanyang daliri sa talon ng kanyang espada. Kasunod ng pagdagsa ng World Force, isang malutong na huni ang umalangaw-ngaw sa buong kawalan. Libo-libong sword waves ang lumitaw sa kanyang likuran, pumipihit at nagtatagpo upang bumuo ng 1,000 metrong haba na sword dragon sa isang iglap. Kasabay nito, itinago niya ang sarili sa loob ng dragon head at nawala sa paningin. Sa sandaling umatake siya, pinakawalan niya ang kanyang divine manifestation. Malinaw na plano niyang tapusin ang labanang ito sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, malinaw na hindi inaasahan ng Black Ink Clan na mangyayari ang ganitong uri ng bagay. Una nilang inakala na ang mga taong ito ay 5 Black Ink Disciples na hiwalay sa kanilang mga masters. Sa makatuwid, sila ay nagplano na hintayin ang kabilang partido na lumapit at tamasahin ang ilang madaling benepisyo. Sino ang maaaring umasa sa kabilang partido na magpakawalan ng isang pagpatay na hakbang sa halip? Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay nagdulot ng pagkalito sa Black Ink Clansmen. Ang ekspresyon ng namumunong feudal lord ay lubhang nagbago at siya ay sumigaw ng malakas. Atake ng kaaway. Sa loob ng ilang panahon, ang 500 lalaki na pangkat ay nilamon ng kaguluhan. Kasabay nito, ang 1,000 metrong haba na sword dragon ay bumangga patungo sa hukbo ng Black Ink Clan habang umiiling ang ulo nito at pinipitik ang buntot nito. Walang makakapidyo sa pag-aalsa nito. Ang mga alon ng espada na bumubuo sa katawan ng sword dragon ay nag-vibrate sa isang humuhuni na tunog, na nagiging hindi mapigilan ng mga sandata. Ang lahat ng Black Ink Clansmen na nakipag-ugnayan sa mga sword wave ay maaaring nasugatan ng husto o namatay sa lugar. Sa ganoong paraan, ang napakalaking sword dragon ay nagbukas ng isang walang laman na landas sa hukbo ng Black Ink Clan. Nang kumilos si Feng Ying, agad na binuksan ni Yang Kai at ng iba pa ang mga portal sa kanilang miniature universe. Maraming figure na matagal nang inihanda ang lumitaw mula sa loob. Sa isang kisap mata, ang tila nag-iisa na 5 lalaking partido ay lumawak sa isang maliit na hukbo ng mahigit 200 katao na sumugod patungo sa Black Ink Clan na may mabangis na dagandong. Ang Black Ink Clan ay natigilan sa pag-atake. Tinarget ni Shen Ao at ng iba pa, ang mga feudal lords ay hindi nakapagbigay ng epektibong mga utos. Dahil dito, hindi nagtagal ay nahati ang larangan ng digmaan. Ang Black Ink Clan ay pinaghiwalay sa maliliit na grupo na magkakadikit sa defensive. Hindi pinansin ni Yang Kai ang mga feudal lords habang ang kanyang figure ay gumagalaw sa karamihan ng tao na kasing bilis ng isang isda sa tubig. Sa tuwing makakatagpo siya ng pagkakataong umatake, hindi niya ito palalampasin. Ang Azure Dragon Spear sa kanyang kamay ay tumangay sa kaliwa at kanan. Kahit saan siya dumaan, ang mga Black Ink Clansmen ay sumabog sa ambon ng dugo sa kanyang kalagayan. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hanggat hindi siya nakatagpo ng isang feudal lord, walang sinuman sa ilalim nila ang makakapagtanggol laban sa kanyang sibat.
Magkagayunman, ang pangunahing gawain niya ay hindi patayin ang Black Ink Clansmen kundi iligtas ang Black Ink Disciples. Ang Purifying Light ay kumikislap dito at doon, sinusundan ng figure ni Yang Kai habang siya ay gumagala sa larangan ng digmaan. Ang Black Ink Strength ay tinanggal mula sa mga katawan ng mga Black Ink Disciples, at muli nilang nabawi ang kanilang kailanawan. Bagaman mayroong daan-daang tao sa magkabilang panig, ang labanan ay isang napakaisang panig na pagpatay. Hindi banggitin, ang human race na may mas kaunting mga numero ang humawak sa itaas na kamay. Ito ay talagang kakaiba. Gayunpaman, ang resultang ito ay nagmula sa pagkagulat sa Black Ink Clan. Hindi inaasahan ng Black Ink Clan na ang 5 human cultivator na lumapit sa kanila ay may masamang hangarin. Bilang karagdagan, ang divine manifestation ni Feng Ying ay nagdulot ng malaking casualty at nagdulot ng gulat sa hukbo ng Black Ink Clan sa simula pa lang ng labanan. Kung ang magkabilang panig ay maaaring muling buuin ang kanilang pagbuo at labanan sa patas na mga tuntunin, ang Black Ink Clan ay hindi magdurusa ng labis kahit na sila, sa huli, ay hindi tugma. Maraming Black Ink Clansmen ang sinubukang tumakas nang makita nilang hindi pabor sa kanila ang sitwasyon. Magkagayunman, paano pahihintulutan ng mga human cultivator na mabuhay ang mga Black Ink Clansmen na ito? Ang mga human cultivator ay agad na tumugis at mabilis na pinatay ang mga tumatakas na Black Ink Clansmen. Ang matinding labanan ay tumagal ng wala pang 1 oras mula sa simula hanggang sa wakas. Lahat ng Black Ink Clansmen ay inalis, at ang Black Ink Disciples ay nailigtas. Ang mga human cultivator ay nagdusa din ng ilang mga casualty, ngunit ang kanilang mga pagkalugi ay nasa loob ng katanggap-tanggap na saklaw. Mga martial uncle at martial auntie, ang junior brother na ito ay may mahalagang impormasyon na dapat iulat. Habang binibilang nila ang kanilang mga pagkatalo sa larangan ng digmaan, may lumapit kay Feng Ying at ang iba pa na may kasamang binata. Lumingon si Yang Kai sa binata at nakilala siya bilang isa sa mga Black Ink Disciples na iniligtas niya kanina. Tumingin si Feng Ying sa binata at nagtanong. Anong impormasyon? Mataimtim na kinuyam ng binata ang kanyang kamao. Martial auntie, isa itong patibong. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Bahagyang kumunot ang noo niya. Anong ibig mong sabihin? Ipaliwanag mo ng malinaw. Kaya ipinaliwanag niya. Wala akong masyadong alam, pero parang may napansin ang Black Ink Clan na kakaiba. Naniniwala sila na ang isang maliit na pangkat ng mga human cultivator ay nagdudulot ng kalituhan sa likuran, kaya nagpadala sila ng ilang tao upang maglunsad ng paghahanap. Nilalayon nilang hanapin at alisin ang nakatagong koponan. Isa lang kami sa mga search team. Mayroon pang 7 o 8 koponan sa paligid. Sa sandaling may natuklasan sila, agad silang makikipag-usap sa isa't isa upang magbigay ng suporta. Bagamat napakabilis mong kumilos ngayon, Martial Auntie, malamang napapunta na ang mga reinforcement mula sa Black Ink Clan. Bukod dito, narinig kong binanggit ng ilang Black Ink Clansmen na ang operasyong ito ay pinangangasiwaan ng isang territory lord. Agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Feng Ying at ng iba pa. Ang lahat ng mga pagdududa at hindi makatwirang mga pangyayari mula noon ay nilinaw sa sandaling ito. Hinampis ni Shen Ao ang kanyang kamao sa kanyang palad at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nagtataka ako kung bakit umaatres ang grupong ito mula sa mga linya sa harapan. Napansin na pala nila ang mga galaw natin. Napakunot ang noo ni Ning Chizi. Bagaman palagi nating nilipol ang kalaban, ang Black Ink Clan ay dumanas ng matinding pagkatalo kamakailan. Ilang sandali lang bago kami natuklasan, ngunit hindi ko akalain na sila ay tutugan ng ganoon kabilis. Ang Black Ink Clansmen na dapat sana ay tumungo sa front lines ay paulit-ulit na nabigo na makarating sa larangan ng digmaan. Ang 1 o 2 tao ay maaaring hindi napapansin, ngunit imposible para sa libo-libo na basta na lang mapapansin. Nagsimula ang digmaang ito dahil sinalakay ng Human Masters ang domain ng Black Ink Clan at winasak ang ilang teritoryo ng Black Ink Clan sa daan. Sa makatuwid, hindi kakaiba para sa Black Ink Clan na maghinala na ang isang maliit na pangkat ng Human Masters ay nagdudulot ng kalituhan sa likuran. Ang partikular na pangkat ng Black Ink Clan ay inutusang magsagawa ng paghahanap sa rehiyong ito. Sa normal na kalagayan, magbabantay sana sila ng makasalubong nila ang 5 taong ito, ngunit si Feng Ying at ang iba pa ay lumabas mula sa loob ng Black Ink Cloud, na naging sanhi ng pagkakamali ng Black Ink Clansmen na sila ay mga Black Ink Disciples. Para sa kadahilan ng iyon, ibinaba ng Black Ink Clansmen ang kanilang bantay at binigyan ng pagkakataon ang partido ni Feng Ying na maglunsad ng sneak attack. Nagsimulang kumilos ang lahat ng mabilis. Bagamat napatay nila ang lahat ng Black Ink Clansmen, lumabas na sana ang impormasyon sa ngayon.
Ang iba pang mga pangkat ng paghahanap ng Black Ink Clan sa paligid ay tiyak na pupunta upang magbigay ng suporta. Marshall Peak, Kabanata 4941. Pagtakas patungo sa likod. Higit pa rito, ang namumuno sa usaping ito ay isang Black Ink Territory Lord. Iyon ay isang pag-iral na katumbas ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Kung bumangga sila sa isang master ng ganoong kalibrero, walang maaaring maging kalaban niya. Nang malaman ang kabigatan ng isyo, hindi na sila nang ahas na magtagal pa. Mabilis silang naghanda para sa pag-alis at dali-daling umalis sa eksena pagkatapos tipunin ng high-grade Heaven Opening Realm Masters ang lahat ng iba pang cultivator sa kanilang miniature universe. Ang kanilang mabilis na pagtugon ay nagbigay daan sa kanila upang ligtas na makatakas. Hindi banggitin, hindi inaasahan ng Black Ink Clan na ang mga Black Ink Disciples na orihinal na pag-aari nila ay maglalabas ng kanilang impormasyon sa kalaban. Makalipas ang isang oras, nagtago ang grupo ng 5 sa loob ng isa pang Black Ink Cloud at tahimik na itinoon ang kanilang mga isip upang itago ang kanilang mga aura. Hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos at sa halip ay humiga sa loob ng Black Ink Cloud sa susunod na kalahating buwan. Paminsan-minsan, nakakakita sila ng daan-daang Black Ink Clansmen na dumadaan sa paligid. Halata na hinahanap sila ng Black Ink Clan. Sa kabutihang palad, nagawa lamang ng Black Ink Clan na ipahiwatig na ang kalaban ay isang maliit na pangkat ng mga human cultivator na nagdudulot ng kalituhan sa likuran. Hindi nila alam kung sino ang mga taong ito o kung gaano karaming tao ang nasasangkot. Sa tuwing kikilos si Yang Kai at ang iba pa, walang awa nilang buburahin ang lahat ng Black Ink Clansmen na nakatagpo nila, kaya natural lang na hindi kumalat ang kanilang impormasyon sa Black Ink Clan. Sa anumang kaso, ang pag-iisip na ang kalaban ay nagtatago sa loob ng isang Black Ink Cloud ay hindi kailanman mangyayari sa Black Ink Clan. Iyon din ang dahilan kung bakit nabigo silang matuklasan ang kanilang mga target sa kabila ng masusing paghahanap at pagdaan pa sa lugar kung saan nagtatago si Yang Kai at ang iba pa ng ilang beses. Sa kabilang banda, ang grupo ng 5 ay hindi na malayang gumawa ng aksyon ayon sa gusto nila. Mapalad na nakagawa si Yang Kai ng ligtas na lugar sa loob ng Black Ink Cloud, para makapagtago sila ng hindi nababahala na maaagnas ng Black Ink Strength. Bagamat sila ay ligtas sa ngayon, ang pagtatago tulad nito ay hindi isang praktikal na pangmatagalang diskarte. Nabigo ang Black Ink Clan na makakuha ng mga resulta pagkatapos ng mahabang paghahanap, kaya walang sinasabi kung magsisimula silang mag-imbestiga sa sitwasyon sa loob ng Black Ink Clouds bilang resulta. Kung gagawin nila ito, hindi na makakatago si Yang Kai at ang iba pa ng mas matagal. Ilang oras na lang at malantad ang kanilang kinaroroonan. Sa oras na iyon, mahuhulog sila sa isang sitwasyon kung saan hindi na sila makapagkusa. Sa loob ng Black Ink Cloud, tumingin si Feng Ying sa iba na may tame time na ekspresyon. Panahon na para makipagsapalaran. Sumimangot si Ning Chiji. Senior Sister Feng, anong ibig mong sabihin? Bumalik siya para tingnan ang mga nasa harap na linya. Ang paghangad ng nakaw ay magpapahirap lamang sa ating sitwasyon. Gusto kong subukan at tingnan kung makakabalik tayo sa isang magandang Great Pass. Ano sa tingin mo? Natahimik ang lahat ng ilang sandali. Dati silang Black Ink Disciples na napinsala ng Black Ink Strength. Sa napakatagal na panahon na nagsilbi sa Black Ink Clan bilang mga katulong, matagal na panahon na rin mula nang bumalik sila sa mga dakilang pass na binabantayan ng human race. Ang gusto nila higit sa anumang bagay sa mundo ay bumalik. Sa kasamaang palad, sa ilalim ng kasalukuyang mga kalagayan, hindi sila makakabalik dahil lamang sa gusto nila. Mayroong tiyak na antas ng panganib na kasangkot. Sinabi ni Shen Ao, ang Black Ink Clan ay naalerto na sa ating presensya, kaya ang pagpili na manatili dito ay hindi magiging kapakipakinabang sa amin. Bagamat hindi marami ang ating kakampi, hindi rin kakaunti ang ating bilang. Kung makakahanap tayo ng angkop na pagkakataon, maaari tayong gumawa ng landas sa pamamagitan ng hukbo ng Black Ink Clan. May pagkakataon pa tayong bumalik. Tumanggo si Chi Tai Chu bilang pagsang-ayon. Sumasang-ayon ako. Noong napinsala ako ng Black Ink Strength, ang matandang ito ay namatay na minsan. Ngayong nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay, hindi mawawala kung makakalagkad ako ng ilang Black Ink Clansman pababa kasama ko. Sa totoo lang, panalo na kung makakapatay ako ng 2 Black Ink Clansmen. Sa makatuwid, ang matandang ito ay sasama sa anumang desisyon mo. Maaaring wala akong pinakamaliwanag na pag-iisip, ngunit maaari akong mag-ambag sa mga tuntunin ng lakas. Dagdag pa ni Shen Ao. Bumalik tayo pagkatapos. Nang makitang walang tumutol, si Feng Ting ay tumanggo bilang kasiyahan. Kung gayon, bumalik tayo. Lumingon siya kay Yang Kai. Mag-ingat ka, dapat kang damay-kit sa akin.
May dalawang dahilan kung bakit pinilit niyang bumalik sa oras na ito. Ang unang dahilan ay ang kanilang kasalukuyang sitwasyon ay naging mapanganib, at ang pangalawang dahilan ay dahil gusto niyang pabalaykan si Yang Kai. Maaaring hindi mataas ang cultivation ni Yang Kai, ngunit ang kanyang pag-iral ay napakahalaga sa human race sa kabuuan. Hindi niya kayang ipagsapalaran ang sarili sa pagsama sa kanila rito. Kung hindi dahil sa mga pagsasaalang-alang na ito, maaaring hindi siya naging desperado. Kung maaari, gusto pa niyang magtago si Yang Kai sa loob ng kanyang miniature universe nang hindi inihayag ang kanyang sarili. Sa ganoong paraan, hindi siya malalagay sa panganib hanggat hindi siya namamatay. Gayunpaman, hindi niya magawa iyon dahil sa kanyang kakayahang iwaksi at linisin ang Black Ink strength. Sa isang labanan laban sa Black Ink clan, ang kanyang kakayahan ay maaaring maging kritikal anumang oras. Nang matapos na ang kanilang mga talakayan, hindi na nagpahuli ang grupo ng 5. Agad silang tumakbo palabas ng Black Ink Cloud at dirdiretsong tumakbo patungo sa front lines ng battlefield. Dahil napagpasyahan na nilang bumalik, hindi na kailangang mag-alinlangan o lumihis. Ang paghahanap ng Black Ink Clan ay patuloy sa lahat ng oras na ito. Bukod pa rito, nadagdagan nila ang kanilang lakas tao dahil nabigo silang mahanap ang kanilang mga target pagkatapos maghanap ng napakatagal na panahon. Dahil dito, nalantad ang kinaroroonan ng 5 ito sa loob lamang ng kalahating araw. Kahit na inaasahan na nila ang sitwasyong ito, hindi nila maiwasang matarante kapag natagpuan sila ng napakabilis. Ang mga nakatuklas sa kanilang kinaroroonan ay isang maliit na pangkat na binubuo ng hindi hihigit sa 10 individual. Agad nilang pinatay ang kanilang mga kaaway ng walang awa. Gayunpaman, parami ng paraming Black Ink clansmen ang nagsimulang palibutan sila mula sa lahat ng direksyon. Ang Black Ink clan ay tila hinati ang kanilang mga koponan upang may sigawa ang isang kompletong paghahanap sa grid. Sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan at pagpapalitan ng balita sa isa't isa, maaari silang mag-trigger ng mabilis na pagtugon sa buong network kung may anumang mga isyo na lumitaw sa isang lugar. Ang 5 grupo ni Yang Kai ay pinatay ang kanilang mga kaaway sa daan at pinatay ang maraming Black Ink clansmen bilang resulta, ngunit ang bawat pag-atake ay naglantad ng kanilang sariling posisyon pagkalipas ng ilang araw, isang kahanga-hanga at mapang-ipong aura ang pumasok sa kanilang pangunawa mula sa malayo. Nang tumangala sila, nakita nila ang isang mayamang kadiliman na papalapit sa kanila nang napakabilis mula sa direksyon kung saan nagmula ang aura. Isang territory lord. Biglang sumigaw si Fang Ying, na nangunguna. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Ang nagpatahimik sa kanya ay ang Black Ink Territory Lord ay nagbigay sa kanya ng sobrang pamilyar na pakiramdam. Kung tama ang pagkakaalala niya, siya ang nagtangkang suruan siya ng kanyang Black Ink Strength dati. Noong panahong iyon, ibinuhos niya ang kanyang Black Ink Strength sa kanya, at sa pag-aakalang matagumpay niya itong napinsala, pagkatapos ay nagmadali siyang pumunta sa larangan ng digmaan pagkatapos ng maikling pagtuturo sa kanya na sumunod sa sandaling mabawi niya ang kanyang lakas. Paano niya nalaman na ang isa sa mga human masters ay nagtanim ng isang secret technique sa loob ng miniature universe ni Fang Ying na nagpapahintulot sa kanya na labanan ang katiwalian ng Black Ink Strength minsan? Sa huli, pinatay ni Fang Ying si Noyan sa sandaling siya ay gumaling. Akala niya noong una ay mahihirapan silang magkita muli, ngunit sino ang nakakaalam na siya ang mga ngasiwa sa paghahanap sa kanilang kinaroroonan. Kung napansin ng 5 sa kanila ang Territory Lord, kung gayon ito ay ibinigay na ang Territory Lord ay napansin din sila. Kaya lang ay napakalayo nila, kaya wala pang magagawa sa isa pa. Isang pag-aalinlangan ang bumungad sa mukha ni Fang Ying. Isa siya sa pinakamalakas sa 7th grade Heaven Opening Realm Masters at isang hakbang na lang ang layo mula sa pagsulong sa 8th grade. Sa kabilang banda, si Shen Ao at ang dalawa pa ay nakakain kamakailan ng Profound Yin Spirit Fruits. Ang kanilang miniature universe ay naayos na, kaya ang kanilang lakas ay hindi na nakompromiso. Kung silang apat ay magkapit kamay para labanan ang Territory Lord, baka magkaroon sila ng pagkakataon laban sa kanya. Kahit na hindi niya sila kalaban, hindi sila makakaranas ng matinding pagkatalo. Gayunpaman, hindi ito ang oras para makipag-away sa isang Black Ink Territory Lord. Ang hukbo ng Black Ink clan ay lumalapit sa kanila mula sa lahat ng panig, at magiging mahirap para sa kanila na makatakas kung sila ay napapalibutan. Iyon ang dahilan kung bakit sumigaw si Fang Ying pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Tara na. Nanguna siya at binilisan ang takbo sa isang tiyak na direksyon. Mabilis na sumunod si Yang Kai at ang iba pa. Hinabol sila ng Territory Lord na parang mga uod sa nabubulok na buto. Bukod dito, kakaiba ang bilis niya. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, ang distansya sa pagitan nila ay patuloy na lumiliit. Sa bilis na ito,
Hindi magtatagal ng ilang araw bago sila maabutan ng kaaway at hindi maiiwasan ang malawakang labanan. Ang masama pa nito, muling nagsama-sama ang Black Ink Clan at bumuo ng ilang daang lalaking koponan na hamarang sa daan. Bagamat maagang nadiskubre ng 5 ang sitwasyong ito, wala silang ibang pagpipilian kundi ang lumipat ng direksyon at lumihis na nagpaantala sa kanilang pagtakas. Pagkatapos ng ilang araw ng pag-uulit, lumitaw ang kawalan ng pag-asa sa mga mukha ni Feng Ying at ng iba pa. Iniwan ng Territory Lord na unti-unting lumalapit sa kanila, ang pagkubkob ng mga koponan ng Black Ink Clan ay pinilit silang pumunta sa isang sulok kung saan hindi sila makahakbang. Maaari lamang silang magpatuloy sa pagtakbo sa isang nakapirming rehiyon. Sa kasamaang palad, habang patuloy na lumiliit ang pagkubkob, kakaunti ang puwang para sa kanila na makamanyobra. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, sa kalaunan ay magiging pagong na nagtatago sa kabibi nito. Habang naghahabulan, lumingon si Feng Ying kay Yang Kai, desperado na nag-iisip ng solusyon. Hindi mahalaga kung ang iba pa sa kanila ay namatay dito, ngunit ang pagkawala ay magiging napakabigat kung hindi nila maibabalik si Yang Kai. Ang mga kakayahan na hawak niya ay mahalaga sa pagsisikap ng human race sa digmaan. Habang ang kanyang mga iniisip ay umiikot sa kanyang ulo, si Yang Kai ay biglang tumingin sa kanya. Senior, dapat tayong tumakas patungo sa likuran. Tumingin siya sa direksyon na itinuturo nito at umiling. Bagaman may puwang sa direksyong iyon, halatang bahagi ito ng plano ng Black Ink Clan. Maglalaro kami mismo sa kanilang mga kamay kung gagawin namin iyon. Kahit na para sa amin, iyon ay walang iba kundi isang walang kabuluhang pakikibaka na magpapahaba sa aming kamatayan. Nanggaling sila sa hinterland ng Black Ink Clan, kaya hindi ba mawawalan ng saysay ang lahat ng dati nilang pagsisikap kung babalik sila doon ngayon. Giit ni Yang Kai. Mayroon akong paraan para maalis tayo sa sitwasyong ito. Mangyaring magtiwala sa akin. May paraan ka ba? Si Feng Ying ay namangha sa kanyang panukala. Katulad nito, si Shen Ao at ang iba ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. Sa ganitong sitwasyon, masasabing nasa dulo na sila ng kanilang lubad. Ang tanging pagpipilian nila ay ang lumaban sa kanilang paraan. Kahit sila ay walang magawa, kaya paano siya magkakaroon ng solusyon? Ano ang iyong solusyon? Hindi maiwasang magtanong ni Ning Chiji. Umiling si Yang Kai. Maiintindihan mo rin mamaya. Hindi na kailangang magtanong pa, Senior. Kinagat ni Ning Chiji ang kanyang mga labi at walang sinabi. Saglit na nag-alinlangan si Feng Ying bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Mabuti. Nangunguna sa pagliko, mabilis siyang pumunta sa likuran. Ang iba ay walang pagpipilian kundi ang sumunod sa kanya at magpalit ng direksyon. Sa puntong ito, talagang patungo sila sa isang patay na dulo. Hindi alam ang plano ni Yang Kai, hindi nila maiwasang makaramdam ng pagkabalisa. Malinaw na hindi inaasahan ng Black Ink Clan ang mga human cultivator na gagawa ng ganoong desisyon. Nang makitang ang kabilang partido ay patungo na sa teritoryo ng Black Ink Clan, mabilis silang humabol. Samantala, malamig na tumikim ang Territory Lord sa nangunguna. Mula sa kanyang pananaw, ang mga sinumpaang human cultivator na ito ay pinahaba lamang ang kanilang pagkamatay. Hanggat maaabutan niya ang mga ito, ipapakita niya sa kanila kung gaano siya kalakas. Habang naghahabulan, palapit ng palapit ang mapang-ipang aura ng Territory Lord habang naging pangit ang mga ekspresyon sa mukha ni Feng Ying at ng iba pa. Makalipas ang kalahating araw, nawalan ng pasensya si Ning Chiji. Little brother, kung may plano ka, dapat kang kumilos ngayon. Huli na kung hindi mo gagawin. Kung wala kang solusyon, maging tapat ka sa amin. Kung ilalagay natin ang ating buhay sa linya, baka mapatay pa natin ang Territory Lord na iyon. Ang pagpatay sa isang Territory Lord ay napakamalayo dahil ang kanyang lakas ay hindi lamang para ipakita kung tutuusin. Gayunpaman, maaari nilang masaktan siya sa isang tiyak na lawak. Matapos pakinggan ang mga salitang iyon, tumingin si Yang Kai sa likuran niya. Malapit na sa kanila ang Territory Lord, at kung isasarapan niya ang puwang, magagawa niyang simulan ang pag-atake sa kanila. Kaya naman, agad na tumanggo si Yang Kai. Panahon na. Biglang tumigil sa paggalaw ang kanyang figure. Mabilis na huminto si Feng Ying at ang iba pa. Natigilan sila sa kanyang mga kilos, mabilis silang lumingon sa kanya. Martial Peak, Kabanata 4942. Blue Sky Pass, pakiusap lumapit ka sa akin. Sigaw ni Yang Kai. Nagkatinginan si Feng Ying at ang iba pa, nagtataka kung anong uri ng bote ng lang na gamot ang inilalako niya, ngunit naimpluwensyahan sila ng kanyang mahinahong pagtitiwala at mabilis na nagtipon sa kanya. Kahit anong mangyari, huwag mong iikot ang iyong lakas. Dagdag niya bilang babala.
Napasulyap sila sa Black Ink Territory Lord, na mabilis na papalapit sa kanila at ang kanilang mga mukha ay kumaibot sa nakita. Malapit na sa kanila ang Territory Lord, kaya hindi ba nila nililigawan si kamatayan kung hindi man lang nila sinubukang ipagtanggol ang kanilang sarili. Little brother, may tiwala ka ba? Pabulong na tanong ni Ning Chiji, nakakuyong ng mahigpit ang kamao niya, inihayag ang pagkabalisa sa kanyang puso. Huwag kang mag-alala, Senior. Hindi ako magbibiro sa sarili kong buhay. Mahinang tugon ni Yang Kai habang nakatitig sa harapan. Ang kanyang pahayag ay ang katotohanan dahil walang sino man ang magbibiro sa kanilang buhay sa linya. Gayunpaman, ang katotohanan na si Yang Kai ay tumanggi na sabihin sa kanila ang anuman ng maaga ay nagpabalisa sa kanila. Samantala, walang humpay na lumapit ang Territory Lord. Halatang napansin niya ang abnormalidad sa unahan. Ang mga human cultivator na biglang huminto sa kanilang mga landas ay ginawa siyang kainahinala at maingat, at hindi niya maiwasang magtaka kung may bitag na naghihintay sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang malakas na pangunawa ay hindi nakakita ng anumang mga bakas ng isang bitag. Sumiklab ang inis sa kanyang puso. Maglakas loob ba silang gawin akong tanga kapag nasa bingit na sila ng kamatayan? Inabot niya ang kamay niya para kunin ang isang bagay na nasa harapan niya. Ang kanyang Black Ink Strength ay marahas na lumundag at natipon sa isang ulap na may hugis ng isang napakalaking palad. Kasunod nito, isang mar-angle na aura ang bumungad kay Feng Ying at sa iba pa sa mapang-ipong paraan. Hindi napigilan ni Feng Ying at ng iba pa ang kaba. Bukod dito, halos ay activate nila ang kanilang mga kapangyarihan sa instinct upang ipagtanggol laban sa pag-atake. Gayunpaman, sa mismong sandaling iyon, isang kakaiba at mahiwagang pagbabago-bago ng enerhiya ang bumuhos mula sa katawan ni Yang Kai upang ibalot sa iba sa isang iglap. Sa susunod na sandali, ang mundo ay umikot ng nahihilo. Ito ay isang pakiramdam na parehong pamilyar at hindi pamilyar sa kanila. Parang pamilyar ito dahil maraming beses na silang nakaranas ng mga katulad na sitwasyon sa buong buhay nila. Sa kabilang banda, hindi pamilyar ang pakiramdam dahil hindi nila naranasan ang ganitong pakiramdam mula nang dumating sila sa Black Ink Battlefield. Sa oras na bumalik sila sa kanilang katinoan, natuklasan nila na sila ay nakatayo sa isang ganap na naiibang bahagi ng kawalan. Ang Territory Lord, na agresibong lumalapit sa kanila, ay wala kahit saan. Hindi pa banggitin na wala silang nakita ni isang Black Ink Clansman sa malapit nang lumingon sila sa paligid. Tinitigan ni Feng Ying si Yang Kai na may halong pagkamangha at pagdududa. Isang space technique. Ang pakiramdam na ngayon ay halos kapareho sa kanyang karanasan nang i-activate niya ang Universe Transference Law sa tulong ng Universe Temple sa 3,000 worlds matagal na ang nakalipas. Kung hindi dahil doon, hindi siya gagawa ng ganoong hula. Higit pa rito, isang kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya ang lumabas sa katawan ni Yang Kai bago ang hindi pangkaraniwang bagay na iyon. Kung titingnan ito ngayon, malinaw na iyon ang pagbabago-bago ng Space Principles. Sa kabilang banda, nagmamadaling kinuha ni Ning Chiji ang kanyang universe chart at tiningnan ang kanilang kasalukuyang posisyon. Matapos niyang kumpirmahin ang kanilang lokasyon, mukha siyang natigilan. Sa isang iglap, ilang 10-10 milyong kilometro na ang kanilang nilakbay. Ang kanilang kasalukuyang lokasyon ay malinaw na kung saan sila dumaan kanina, ang mismong lugar kung saan unang iminungkahi ni Yang Kai kay Feng Ying na tumakas sila sa likuran sa katunayan. Sa madaling salita, naglakbay sila mula sa kaibuturan ng Black Ink Clan hinterland patungo sa lugar na ito sa isang kisap mata. Bilang karagdagan, ang Black Ink Clan na humahabol sa kanila ay walang humpay na naiwan. Paano niya nagawa? Ang junior na ito ay bihasa sa Dao of Space. Napaharap sa kaina-hinalang tingin ng apat pa, napilitan si Yang Kai na magbigay ng maikling paliwanag. Halos hindi makapaniwala si Shen Ao. Narinig ko na kung ano ang magagawa ng Master sa Dao of Space, ngunit ang maglakbay sa napakalayo na distansya sa isang kisap mata. Mahirap paniwalaan iyon. Kumunot ang gilid ng noo ni Chi Taichu. Tama. Kung mayroon kang ganoong paraan, kung gayon bakit tayo tumatakas sa lahat ng oras na ito? Dapat binalik mo na lang kami ng diretso. Mapait na ngumiti si Yang Kai at nagpaliwanag. Imposible iyan. Ang ginawa ko ngayon ay nangangailangan ng tulong ng isang artifact. Kaya naman direkta kitang naibalik dito. Wala akong artifact sa Great Pass para gumanap bilang isang beacon, kaya hindi ako direktang makakabalik doon. Ang iba ay hindi lubos na naiintindihan ang kanyang paliwanag o kung ano ang artifact na kanyang tinutukoy, ngunit naiintindihan nila ang isang bagay. Kung siya ay may kakayahang ibalik ang mga ito ng direkta, hindi niya gagawin ang mga panganib sa unang lugar. Kasabay nito, naiintindihan din nila kung bakit binalaan niya ang mga ito na huwag gamitin ang kanilang lakas kanina.
Ito ay dahil binalak niyang i-cast ang space technique at ihatid ang mga ito sa void. Kung ang isang panlabas na kapangyarihan ay nakagambala sa kanyang pamamaraan, kung gayon ay may mataas na pagkakataon na ito ay nabigo. Ito ay maswerte na sila ay sapilitang nagpigil sa ilalim ng banta ng Black Ink Territory Lord. Kung hindi, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Ngayon na inalis na natin ang kalaban sa ating buntot, hindi tayo dapat nasa panganib pansamantala. Ngunit, dapat tayong magmadali at umalis sa lalong madaling panahon. Sabi ni Yang Kai sabay tingin kay Fang Ying. Pinigilan ni Fang Ying ang pagtataka sa kanyang mga mata at tumanggo. Tama ka, nang hindi naglalaan ng oras para mabawi ang kanilang lakas, mabilis silang tumakbo patungo sa front lines. Habang nasa daan, ang high-grade Heaven Opening Realm Masters ay titingin kay Yang Kai paminsan-minsan na parang may gustong makita sa kanyang mukha. Binigyan niya sila ng maraming hindi inaasahang sorpresa sa maikling panahon na ito. Hindi nila akalain na isa na namang sorpresa ang bubunutin niya sa sandaling iyon. Ang Dao of Space ay napakalalim. Isa pa, napakahirap para sa mga ordinaryong tao na linangin. Bagamat hindi nila alam kung gaano kalalim ang mga natamo ni Yang Kai sa Dao of Space, kung isasaalang-alang ang kababalaghan ngayon, maaari nilang tiyakin na ang kanyang mga nagawa ay hindi mababa. Imposibleng gawin niya ang mga ganoong bagay kung hindi. Lumapit si Ning Chi kay Yang Kai at bamulong. Little brother, ano pang kakayahan ang tinatago mo? Bakit hindi mo sabihin sa amin ngayon para may handa na namin ang aming mga sarili at maiwasan na naman ang iyong mga kilos na mahuli kami sa kawalan? Humagalpak ng tawa si Yang Kai. Sobra na yan, senior. Ang junior na ito ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm lamang. Paano ako magkakaroon ng anumang nakatagong kakayahan? Dumura si Ning Chi. Hindi tapat na brat. Maraming 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa Black Ink Battlefield, ngunit hindi pa nila nakilala ang gayong kakaibang 6th grade master dati. Ito ay tulad ng iniisip ni Fang Ying noong nakaraan. Paano napunta ang isang tulad ni Yang Kai sa kailaliman ng teritoryo ng Black Ink Clan? Sa lohikal na pagsasalita, imposibleng mapinsala siya ng Black Ink o mahuli ng mga ito. Habang naglalakbay, tahimik nilang nabawi ang kanilang lakas. Alam ng lahat na isang nakamamatay at desperadong labanan ang naghihintay sa kanila sa unahan. Sa oras na ito, ang kaunting dagdag na kapangyarihan ay maaaring makaapekto sa buong sitwasyon ng labanan. Kaya naman nagmadali silang gumaling. Matapos ulitin ang cycle na ito ng higit sa 10 araw, isang marangel na istruktura ang pumasok sa larangan ng pangitain ni Yang Kai. Kahit na nakatingin lang siya sa istruktura mula sa malayo, kitang-kita niya ang kalubhaan nito. Tulad ng isang malaking lungsod na nakatayo sa gitna ng kawalan, ang istruktura ay ganap na gawa sa metal na kumikinang sa malamig na liwanag. Sa isang magaspang na pagtatantya, ito ay hindi bababa sa 1,000 kilometro ang haba at lapad. Nang matano niya ang marangel na istrukturang ito, hindi napigilan ni Yang Kai na makaramdam ng bahagyang pagkamangha. Kahit na noon pa man ay alam na niya na ang Cave Heavens and Paradises ay nagbabantay sa mga dakilang pass na ito sa loob ng hindi mabilang na taon, hindi niya inaasahan na magiging napakalaki ng Great Pass. Bukod dito, kung tama ang kanyang hula, ang mismong dakilang pass ay isang napakapambihirang bagay. Paglingon kay Fang Ying, sumabad si Yang Kai. Senior, ang Great Pass ba ay isang uri ng Mobile Palace Artifact? Sumulyap si Fang Ying sa kanya ng may kain na hinala. Parang naguguluhan ang ekspresyon niya, na parang nagtataka kung bakit ngayon niya lang nalaman ang tungkol dito. Gayunpaman, ipinaliwanag niya. Tama. Ang bawat solong Great Pass na protektado ng Cave Heavens at Paradises sa Black Ink Battlefield ay isang Mobile Palace Artifact. Pinino ang mga ito sa pamamagitan ng hindi pangkaraniwang dami ng oras at mapagkukunan. Iyon lang ang paraan para pigilan ang Black Ink Clan na salakayin ang 3,000 mundo. Bagamat may mga hula siya, hindi napigilan ni Yang Kai na malunok nang may kaba nang marinig ang paliwanag nito. Ang napakalaking Mobile Palace Artifact ay lampas lamang sa kanyang imahinasyon. Gaano karaming mga mapagkukunan ang kinakailangan upang mabuo ang Mobile Palace Artifact na ito? Kailangang sabihin na ang karaniwang dakilang puwersa sa 3,000 mundo ay hindi kwalipikadong magkaroon ng sarili nilang Mobile Palace Artifact dahil napakataas ng halaga na hindi nila kayang bilhin ang isa. Tanging ang nangungunang second-class Great Forces, Cave Heavens, at Paradises ang kayang pinuhin ang sarili nilang Mobile Palace Artifacts. Magkagayunman, ang paghahambing ng mga Mobile Palace Artifact na iyon sa Great Pass sa kanyang harapan ay parang paghahambing ng liwanag mula sa isang alitaptap sa maliwanag na kabilugan ng buwan. Sa paghusga sa sukat ng Great Pass na ito, hindi ito isang bagay na itinayo sa isang araw,
o isang taon, o kahit isang milenyo. Ang istruktura ay malamang na binuo ng paunti-unti sa loob ng hindi masusukat na dami ng oras. Kung hindi, imposibleng maabot ang gayong kahangahangang sukat. Inilabas ang kanyang universe chart at tinitingnan ang kanyang kasalukuyang posisyon, natuklasan niyang kay na ang magandang pass sa kanyang harapan ay ang Blue Sky Pass. Si Feng Ying ay nagmula sa Blue Sky Paradise. Sa madaling salita, ang Blue Sky Pass ay ang mahusay na pass na binabantayan ng Blue Sky Paradise. Matapos ang napakaraming taon, hindi napigilan ni Shen Ao at ng iba pa na maging emosyonal nang makita ang magandang pass. Hindi nila akalain na balang araw ay babalik sila sa lugar na ito bilang bahagi ng human race. Bagamat ilang beses nilang sinundan ang Black Ink Clan sa larangan ng digmaan noong nakaraan, naging bahagi sila ng hukbo ng Black Ink Clan at ang kaaway ng human race noong panahong iyon. Pinatay din nila ang marami sa kanilang mga angkan gamit ang kanilang sariling mga kamay. Sa pag-alala sa mga alaalang iyon ngayon, sila ay lubos na nasaktan. Sa napakagandang sandata, ano ang dapat ikatakot sa Black Ink Clan? Huminga ng malalim si Yang Kai at nagtanong. May kumokontrol ba sa bagay na ito? Umiling si Feng Ying bilang tugon. Napakalaki nito. Maging ang mga old ancestors ay hindi sila malayang makontrol. Magkagayunman, maaari naming patakbuhin ang karamihan sa kanyang mga kakayahan sa pagtatanggol at nakakasakit ng walang anumang isyo. Ang pangunahing problema ay hindi namin magawang ilipat ang artifact. Kung hindi, ang Old Ancestors ay pinakilos ang mga artifact na ito upang salakayin ang teritoryo ng Black Ink Clan matagal na ang nakalipas. Bahagyang tumango si Yang Kai. Ang 9th Grade Heaven Opening Realm Old Ancestors ay maaaring napakalakas, ngunit ang kanilang lakas ay hindi pa rin sapat para sa kanila upang mapakilos ang isang napakalaking bagay sa kanilang sarili. Sa sandaling ito, ang Blue Sky Pass ay nababalot ng parang tide black darkness. Ang Black Ink Clan ay patuloy na umaatake sa mahusay na pass mula sa lahat ng direksyon. Maraming nakakasilaw na sinag ng mga ilaw ang bumaril mula sa loob ng malaking pass, direktang sumasabog sa gitna ng hukbo ng Black Ink Clan. Bawat pag-atake ay may kakayahang baligtarin ang Black Ink Clan. Mayroon ding hindi mabilang na mga barkong pandigma na may iba't ibang hugis at sukat na naglalakbay sa larangan ng digmaan, pati na rin ang hindi mabilang na mga tao na nakikipaglaban sa Black Ink Clan. Malawak ang larangan ng digmaan, at iba-iba ang sitwasyon sa bawat lugar. Ang ilang mga lugar ay nagkaroon ng matinding labanan habang ang iba ay medyo kalmado. Kinuha ni Yang Kai ang lahat ng nauna sa kanya, nakaramdam ng pagkabalisa sa mga tanawin. Natukso siyang sumulong diretso sa larangan ng digmaan upang suportahan ang kanyang mga kaalyado. Magkagayunman, alam niya na ang kanyang individual na lakas ay hindi gaanong mahalaga sa kapaligirang ito. Hindi makatutuhanang masira ang blockade ng Black Ink Clan Army gamit ang kanyang lakas na nag-iisa. Sa sandaling ito, nanatiling kinakailangan para sa kanya na magtrabaho kasama si Feng Ying at ang iba pa. Saang daan tayo dapat pumunta? Turnong ni Shen Ao. Hintayin natin ngayon. Mahigpit na sinusubaybayan ni Feng Ying ang paggalaw sa buong battlefront. Mayroong humigit kumulang 300 katao sa kanilang panig, isang puwersa na hindi malaki o maliit. Maaaring hindi nila mabago ang sitwasyon sa buong larangan ng digmaan, ngunit maaari nilang maimpluwensyahan ang takbo ng mas maliliit na labanan. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nilang kumilos ng maingat. Ang kanilang paghihintay ay tumagal ng 2 o 3 araw. Sa kabutihang palad, hindi sila isang malaking target, kaya hindi nila nakuha ang atensyon ng Black Ink Clan habang sila ay tahimik na nagtatago sa malayo.